Ngayon din ang unang araw ng pasukan ng magkakapatid na sina Juan Belino, grade 1 student, Baby Jane, grade 4 student, at Ferdinand na nasa grade 5. Para makapunta ng paaralan, kailangan nilang tawirin ang mga kahoy at kawayang nakatungtong sa tubig at burak. At dahil nagsisimula ng tumaas ang tubig, nagmamadali na ang mag-iina sa paglalakad. Unang hinatid ni Mariche si Juan Belino sa kanyang classroom. Pero hindi pa agad makakapasok ang mga bata. Dahil tulad ng kanilang bahay, lubog na rin sa tubig ang kanilang eskwelahan. Bago papasukin ng mga bata, pinagtulungan ng ilang mga magulang at guro na limasin ang tubig. Sa tiyaga po ng mga teacher na nagtuturo, ano po talaga ang mga bata ng San Roque, masipag rin po mag-aral. Lang po talagang problema rito, laki lang po ng tubig. Katulad po ngayon yan, ang grade 1 po namin nag-start po kahapon, half day lang. Ngayon po mag-half day lang ulit dahil laki na naman po ng tubig. Maya-maya lang po, may tubig na. Nang masigurong wala ng tubig, isa-isa nang pumasok ang mga grade 1 student ng San Roque Elementary School sa Hagonoy, Bulacan. Ang dalawa pang anak ni Mariche agad namang nakapasok sa classroom. Hindi pa kasi inaabot ng tubig ang kanilang mga kwarto matapos tambakan ng patong-patong na semento. Dahil nakailang tambak na, 3 tambak na ng araw talagang pataas ng pataas yung sahig, malapit na. Ito na nga yung kisame, nahahawakan ko na. Ito namang bintana, halos mga lahati na. Ang sabi nga ng mga teacher dito, hindi nakakayanin ng isa pang tambak para lang maiwas yung mga silid mula dun sa pagpasok ng tubig baha. Dahil kung magtatambak ka pa ulit, wala na, masyado nang malapit itong ceiling. Ayon sa principal ng San Roque Elementary School, ngayong pasukan, nasa mahigit 600 estudyante ang nag-aaral dito. 655 students. Paano po nagkakasya? Ay, marami naman po mga bata dito na kasya naman po ang enrollment namin dito. Kasya pa rin. Napagkakasya pa rin po. Ito po hindi na to ginagamit. Ngayon lang pong taon na to kasi nga ho, tinaas po namin yung 5 kwarto doon. Tapos tinaas po yung pathway paikot. Ayan po. Dito na nagpunta lahat ng tubig. Opo. Isa ito sa 3 classroom sa eskwelahang ito na permanently nabahana, sabi ng principal. Dati, ito raw yung classroom para sa mga kinder. So, sa para lang ito, may 90 na kindergarten students at 25 students sana ang makagamit nitong silid-aralan na to. Pero, sabi nga nung principal, talagang mukhang di na magagamit kasi hindi na matanggal yung tubig dito sa loob ng classroom. Kikita nyo naman na marami pa sa mga gamit na kanilang inangat, nandito pa naiiwan sa loob ng classroom, nandito pa yung mga libro. Yung iba nga lang, talagang nagkadikit-dikit na. Ligtas man sa tubig ang ginagamit nilang classroom. Gusto raw sana ni Baby J na magkaroon sila ng espasyo na pwedeng gamitin ng mga estudyante. Ang paligid kasi ng kanilang eskwelahan, hindi na makita dahil pinalubog na ito ng baha. Ito ba dati na lalaroan to? Naabutan niyo ba? O ganyan yun na? Ganyan lang po. Itong pathway na ito na nakapalibot sa mga silid ng San Roque Elementary School, ang tanging nalalakaran na lamang ng mga estudyante dito sa paaralang ito.
kahit itong field nila na dapat sana ay lugar para sana makapaglaro sila o kaya makapag-school activity, hindi nila magagawa dyan dahil lubog na to sa baha permanently. Ang sabi nga ng principal, may mga isda na dyan. Dahil permanently lubog na po siya sa baha, ibig sabihin, wala pong free space yung mga bata. Wala po, ma'am. Kwarto lang po, tsaka itong pathway. So parang wala na silang safe space. Kasi pag alis mo po sa bahay, may tubig na. Pagdating din po dito sa tubig na. Kaya ang ginagawa po namin, minomodular na lang po namin. Pero hindi pa man nagtatagal ang klase sa classroom ni Juan Belino, nagsisimula na namang tumaas ang tubig na nilimas kaninang umaga. Ang papel ng isang estudyante nahulog sa sahig at nabasa. Minsan nga po, isang bag pa yung nahulog. Pero po pangyayaring gano'n, isang buong bag po nahulog. Kaya po yung, anak, ayan, lumipad na naman. Yung isang bag nila, labasa. Binibilad na lang po namin sa labas kapag gano'n. May po ba yung kwarto natin? Malis ka dyan! May tubig na yung kwarto niya. Dapat dito! Dapat dito lang! Iba naman ang diskarte ni Teacher Aurora sa kanyang classroom. 3 pump ang binili niya mula sa kanyang sweldo para mapigilan ang pagtaas ng tubig sa silid-aralan. Ayan po, nilagyan lang po ng hose at saka po yung nilagay po siya yun. Tapos nakakonect po siya dito. Pinatay po siya, ayan. Pagka po medyo malakas siya, ito po nilalagay ko. Classroom ko po, bahay ko na po kasi ito. Almost 31 years na po ako dito. Inabutan mo pang hindi pa tulubog litaw. Marami na po siyang pagbabago, ma'am. Hindi po ganyan. So nakita naman po niyo pagpupirsigin namin bilang mga guro, kahit ganito ang aming sitwasyon. So kailangan na yung teacher mismo po ang talagang magsusumikap na ipakita sa kanila na kahit ano man ang mangyari, bata pa rin po ang kailangan namin bigyan ng pagkakataon na maging maganda kinabukasan. Naawa ka ba sa mga estudyante mo, ma'am? Na ganito yung kalagayan ng mga Opo, klase? ma'am. Tapos na ang klase pero mahaba-haba pa ang araw ni Nanay Mariche at Baby Jane. Kailangan nilang kumuha ng mga tinapay sa isang bakery sa kabilang barangay. Ititinda nila ito ng buong maghapon para magkaroon ng panggastos sa mga susunod na araw. Tinapay, be! Magtitinapay ka ba? Wala. Tinapay! Po! 6 na po. Sige po. Neng, 6 na munggo. 20 kababayan. Magkano na tayo? 1, 2, 3, 4. 40, 50. 650 na po tayo ngayon. Maganda po dahil nakalahati na po natin. Ang pagsusumikap ni Nanay Mariche nanggagaling pala sa isang nakalulungkot na karanasan noon. Ang panglima niyang anak namatay matapos mahulog sa tubig noong 2018. Ano po yun, ma'am? Talaga po yun ay
Kumbaga sa PWD, maliit yung mga binti. Hindi siya nakakalakad. Akala po niya, naglalaro lang. Eh, nung pag ano ko po, hinanap ko yung bata, nakita ko na nakadubog na yung mukha. Tapos mga 1 linggo po, nagkasakit siya. Nagsuka tayo po, na-dehydrate. Ay, lumabas po yung sa inom ng tubig na marumi. Kasi sabi ko, ang mga anak ko, pag ako nawala, sila ang sa akin, maglilibing. Bakit ako ang naglibing sa anak ko? Simula nang pumanaw ang anak, siniguro raw ni Mariche na nasa tabi siya ng 5 pa niyang mga anak mula sa bahay hanggang sa paaralan. Kaya sabi ko, nak, tulong-tulong tayo. Yung pag-aaral na hinihingi ko sa inyo, tapusin ninyo. Igagapan ko kayo para matikman niyo ang ginhawa ng buhay ninyo.